magsisimula na sa ating banal na misa, tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating Misa Triduo para sa karangalan ng Santo Niño. Ang atin pong mass sponsor sa umagang ito ay sina Antonio and Lourdes Altabano and family. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at iyamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa tibanal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Pangino'y kinggin. Ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawin ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo
ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol naman noong siya'y maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya ay anak ni Abiel at apo naman ni Seror, na anak ni Becorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul, na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan nawala ang mga asno ni Cis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita ni isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Natuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at itatalagang hari ng Israel."
Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar, sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kaniyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak, tayo pong lahat. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig ang kanyang kahilingan. Tugon. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya ng iyong taglay ay gintong korona, iyong pinagpala, pinatungan siya, hinilingin niya buhay, at iyong pinagkaloob, buhay na mahabat walang pagkatapos. Tugon. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ang iyong tulungan, naging bantog siya, makapangyarihan, iyong pinagpalat ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Tugon. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Alleluia, Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila ay tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod.
Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat na mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa umiliya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Noong mga nakalipas na araw, marami ang napagaling si Jesus. Tama? Itong halos buong linggo, puro pagpapagaling ng mga may sakit si Jesus. Nung isang araw, isang klase ng sakit na walang lunas noon ang napagaling ni Jesus. Itong sakit na ito ay nilalayuan ng mga tao. Anong tawag sa sakit na ito? Iyon, ketong. Nilalayuan ang isang ketongin sapagkat siya'y nakakahawa. At bukod sa nakakahawa, walang gamot. Walang doktor ang makapagpapagaling sa isang may ketong. Pero, napagaling siya ni Jesus. Napagaling ni Jesus. Kahapon naman, isang klase ng sakit din ang napagaling ni Jesus. Anong sakit ito? Ano ulit? Yon, paralysis. No, yung sakit, paralysis. Yung tao ay paralitiko. Yung sakit, paralysis. No, yung sakit naman na ito, ang tingin ng tao ay nawala na. Parusa ng Diyos. 'Di ba? Kahapon, 'di ba? Ang tingin ng tao doon sa sakit na paralysis ay parusa ng Diyos. Bakit pinarusahan ng Diyos? Makasalanan. Makasalanan. Ngayong araw na ito, isang lalaki ang hindi lang nilalayuan ng mga tao, kundi kinagagalitan at kinaiinisan ang ibinida ni Jesus sa ating ebanghelyo. Nilalayuan at kinagagalitan. Siya'y walang iba kundi si Levi, isang publikano o isang kolektor ng buwis. Mabuti pa, ang ketongin nilalayuan dahil siya ay may sakit. Siya ay may pisikal na nakakahawa na sakit. Pero si Levi, may sakit? Wala. Walang sakit. At hindi naman nakakahawa. Pero nilalayuan. Ayaw samahan. Bakit? Dahil sa kanyang uri ng pamumuhay. Akalain mo, no? Ang dahilan ng paglayo ng tao ay hindi dahil sa sakit. Hindi dahil meron siyang nakakahawang sakit, kundi dahil sila ay inis at galit. Naramdaman nyo na ba yon? Yung galit sa iyo yung tao, kaya ka nilalayuan. Yung naiinis sa iyo ang tao, kaya ayaw kang makita. Well, hindi naman natin masisisi ang mga tao dahil kilala nila na kolektor ng buwis itong si Levi.
At ang mga kolektor ng buwis, tingin ng mga tao ay makasalanan. Bakit? Kasi mga nangungupit, magnanakaw, nagpapatong ng mataas na buwis, at ibinubulsa ang sobra. Matutuwa ba kayo pag ganon? Hindi. Masyasahan ba kayo? Hindi. Maiinis? Well, hindi mo masisisi. Diba? Kaya nga, ganun na lang ang tanong ng mga Pariseyo. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Ganyan kasi nun. Ayaw nilang dinidikitan ang mga makasalanan. Dahil tingin nila, ikaw din, kabilang na. Ikaw din, masama na. Ikaw din, makasalanan na. Mabuti na lang, alam ni Jesus sagutin ang tanong. Kaya nga, ang sabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sadya naman, iba talaga tumingin ang tao. Kadalasan, pag tumingin ang tao, meron itong panghuhusga. Pag tumingin ang taong ganyan, di ba? Meron na agad husga. Kahapon, ang paralitiko, kung tingnan ng mga tao, ano tingin ng tao? Makasalanan, pinarusahan ng Diyos. Hindi nila nakikita yung sakit. Ang nakikita nila, makasalanan. Pinarusahan, buti nga. Ano kayang kasalanan nito? Bakit kaya naparusahan ng ganyan? Ganyan tumingin. Ganyan tingnan ng mga tao yung paralitiko. Yung kanyang karamdaman, ang tingin, parusa ng Diyos. Pero, iba ang tingin ni Jesus. Paano siya tiningnan ni Jesus? Kinaawaan, kinahabagan. Tiningnan siya para patawarin. Yung sakit na paralysis, ang tingin ng Diyos, ang tingin ni Jesus, dapat kaawaan. Samantalang yung mga eskriba, hindi yan dapat kinaawaan. Samantala, itong si Levi na publikano, nilalayuan ng mga tao kahit walang sakit. Dahil ang tingin ng mga tao ay makasalanan. Pero, iba ang tingin ng Diyos. Iba ang tingin ni Jesus. Hindi kasalanan ang kanyang nakikita, kundi siya ay may sakit. Kaya dapat siyang pagalingin. Yung sakit, dapat gamutin. No? Tingnan mo, no? Iba yung tingin ng tao. Yung may paralitiko, ang tingin, hindi nakikita yung sakit. Ang tingin, makasalanan. Ito naman si Levi, wala namang sakit. Ang tingin ng tao, may sakit. Dapat layuan. Pero ang tingin ng Diyos, hindi. Dapat siyang gamutin. Dapat siyang lapitan. Hindi siya lalayuan. Iba talaga. Tumingin ang Diyos. Iba rin ang tingin ng tao. Katulad na lang ng nangyari sa ating unang pagbasa. Ano nangyari sa unang pagbasa? Kung matatandaan natin, noong isang araw, ilang beses natalo ang mga Israelita sa Filisteo. Hello? Ilang beses? 2 beses. Hindi ba naalala niyo yung kwento? Di ba? Natalo sila. Namatayan ng 4,000. Sunod, 2,000. Ilan lahat? Ginigising ko lang kayo. 4,000 plus 2,000. 6,000 na Israelita. Yun yung kwento noong isang araw. Kaya maaari, hindi maiwasan, ang tingin ng mga Israelita sa kanilang sarili ay talunan. Kaya naman, baka bagsak ang kanilang moral. Tingin nila, pinabayaan kami ng Diyos. Talo kami . Fast forward ngayon,
Ang hindi nila alam, may inihahanda ang Panginoon para sa kanila. Isang bagong hari sa katauhan ni Saul. Si Saul ang magliligtas, magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Ang ganda, no? Kaya nga sabi ko nung isang araw, hindi pa tapos ang kwento. Talunan ka man ngayon, merong sorpresa ang Diyos. Intayin mo. Kung minsan ganito tayo, nahuhusgahan natin ang mga bagay-bagay dahil lang sa nakikita natin. Kung tingin mo, talunan ka, baka naman meron pang iniintay na sorpresa. Kung tingin mo, wala nang pag-asa, baka naman may parating na bagong simula. Kung para sa'yo, tapos na, baka naman sinusubok ka lang. Minsan kasi, ang bilis mo maghusga. Intay ka lang. Iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Ngayon, ang huling araw ng ating Misa Triduo para sa kapistahan ni Santo Niño. Alam niyo ang bata, iba talaga tumingin. Iba ang pananaw ng bata. Nung minsan, habang kami nasa Tagaytay, kasama ko ang aking pamangkin. Sabi ko, Miguel, tingnan mo yun, Tingnan mo yung image. Anong nakikita mo? Ito ang image, no? Merong mundo, tapos sa ibabaw ng mundo, may nakaganito na kamay. Kayo po, ano ang nakikita ninyo? Anong ibig sabihin ng kamay? Hello? Ano to? Ano to? Ano to? Di ba? Para sa atin, ang tingin natin ay nagdadasal. No, ba't panahina ng boses nyo? Nagdadasal. Parang alangan kayo ano yung pananaw nyo? Tinan ko nga Ito mga to, hirap ka usap. No, kayo na lang mga online na lang, no? Ganyan, no? Hirap ka usap tao dito, no? Ganyan, di ba? Ano tingin nyo? Di ba nahihiya kayo? Ganyan, praying hands. Sabi niya, praying hands. May mundo. No? So ano ibig sabihin? Ipagdasal ang mundo. Parang ganon, di ba? Yun din naman ang tingin ko. Ipagdasal ang mundo. No? Sabi ko, Miguel, tingnan mo yun, no? Ano nakikita mo? Sabi ko sa kanya. Sabi ng pamangking ko, 2 kamay na nag-appear para sa mundo. Noong una natawa rin ako, parang ganyan. Pero nung napagnilayan ko, pwede rin naman nga. Pwede rin naman nga. No? Sino ba ang nag-a-appear? Hello? Anong klaseng tao yung mga nag-a-appear? Di ba yung magkabate? Di ba? Pag nagkita kayo dyan sa kalye, nakasalubong mo, anong ginagawa mo? Di ba? Minsan yung mga bata, appear. Ina-appearan mo ba kaaway mo? Ina-appear mo ba yung kagalit mo? Ina-appear mo ba yung chinichismis mo? Di ba hindi? Sino na-appear mo? Yung kabati mo. Kakilala mo. At di ba maganda sa simbolo na ang 2 tao magkabati sa mundo. Iba minsan tumingin. At ganun din ang Diyos. Ang Diyos naging bata. Ang tingin ng mga tao sa bata, walang silbi. Hindi kabilang. Walang isip. Ganun noon. Pero si Jesus naging bata. Bakit? Para mas maabot ng tao. Hindi mahirap unawain ng matanda. Kasi kung ang matanda, tingin natin nakakaunawa, imposibleng hindi natin maunawaan ang bata. At ganyan ang Diyos. Madali siyang maunawaan. Madali siyang abutin. Madali siyang intindihin. Hindi totoong hindi ko naiintindihan ng Diyos. Matanda ka. Ang Diyos naging bata.
Imposible. Ang Diyos hindi ko maabot. Hindi totoo yan. Ang Diyos ay Santo Niño. Kaya mong abutin sapagkat siya'y bata. Ito yung magandang regalo ng Diyos sa tao. Ang Diyos naging tao. At hindi lang ba sa tao, naging bata para madaling unawain at abutin. Ito yung paalala sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito na hindi komo tayo ang tumitingin, alam na natin. Dahil iba ang mata ng Diyos at iba kung siya ang tumingin. Kaya kung may pinagdadaanan ka, sabihin mo sa dasal mo, Lord, tingnan mo naman, ano ba itong nangyayari sa akin? No? Maganda. Tanungin mo, kung ikaw tingin mo pinarurusahan, pinagdurusa, o puro pasakit, tanong mo, Lord, ano ba itong nangyayari sa akin? Baka iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Puno ng tiwala, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Mulat sa tawag na ito, may kababaang loob, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama. Sa bawat panalangin ating sasambitin, banal na manggagamot, hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtalaga sa kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan, tulad ni Maria sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, sa pagdaralita, kalinisan at pagtalima. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat na may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga yumao naway makaranas ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mapang-unawang puso, tamang pagpapasya at maalab na pagnanais na gawin ang anumang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo, ilan
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa sa paghahain ng mga alay ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ng punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio noong sa lakas ng kadiliman siya'y matagumpay na nakipagtunggalian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod ang lahat. Orasyo Emperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalaan na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa may hirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming mga gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamani ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. umupo po muna sandali. Paanyaya, bukas araw ng linggo, 18 ng Enero, ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol. Ang ating misa ay sa ganap na 6 ng umaga at sa 9 ng umaga. Sa 12 ng tanghali ay ang registration ng mga bata na susundan ng katisismo sa ganap na 2 ng hapon. Ang ating maringal na pagpuprosesyon ng banal na sanggol o Santo Niño ay sa ganap na 3 ng hapon. Mayroon pa rin po tayong misa sa 6 ng gabi. Ang pagbabasbas ng mga imahen ng Santo Niño at mga bata ay gaganapin sa mga misa sa 6 at 9 ng umaga at sa 6 ng gabi. Hinihikayat ang lahat na dalhin ang mga imahen ng Santo Niño upang mabasbasan. Sa mga nais mong mag-alay ng candy, biscuits, juice at iba pa na siyang ipamamahagi sa mga bata bukas, ay makipag-ugnayan lamang sa opisina ng parokya. Maraming salamat po. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humahiging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lumuhod ang lahat.
salutaris hostia, que celi pandis hostium, bella premun hostilia, darnobur per proximium, unitrino che domino, sit sempiterna gloria, civitam sin determino, nobis domet in patria. Purihin natin ang Amang nasa langit na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Tumayo ang lahat. Kapag ako'y nag-isa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, Ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa
sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay lagi nagbabadya, masundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Puso nga ba hindi mo pinayang mag-isa? Oh, mahal na ina, ako umaasa sa mundo na nagdurusa. Ikaw ang kumakalinga, Reynang ina. Kaya naman, mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa, naririto ako. Oh, ina, upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong reyna. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Puso aba
Lumuhod po muli. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad, tayo pong lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi. Makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong magginapis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng inyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa libusyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama, na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito dahil sa masiding pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, banggitin ang ating mga kahilingan. Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ay kaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga
at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo ang lahat. Pater noster, ies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lumuhod po muli. Pangwakas na panalangin. Naniniklod ako sa iyong paanan, umahal na ina ng Diyos. Bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainang mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso, upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko'y pinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo nung nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kapila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng abakong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, hayan ang iyong anak. Anak, hayan ang iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat.
Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus, kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay itinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui et antiquum documentum novos sed attritui. Restet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, site benedictio, procedenti amotro che comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Tieis. Omne delectamentum mensa mentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue questumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis, et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Benedictus Deus, benedictum nomen Sanctum eius. Benedictus Iesus Christus, Verus Deus et Verus homo. Benedictum nomen Iesum, benedictum Coreus Sacratissimum, benedictus sanguis eius, preciosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus Sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Maria, Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conception, benedicta eius gloriosa Assumptio, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus Pontius, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis.
Redemptoris Mater, Ever via celi porta manes, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tum sanctum genitorem, Virgo prius, aposterius, Gabrielis amore, Sumens iliudave, peccatorum, Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life through the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, nagbaka ng pasakit dahil sa Diyos na atras. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag mapabayaan. Tuloy na ng aming buhay. Kami rin ay arin mong mga anak minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga sakit dahil sa Diyos ang atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y magpapabayaan. Tuloy na ng aming buhay. Kami rin ay arin mo, mga anak minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga ng pasakit dahil sa Diyos na atras. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y magpapabayaan. Tuloy na ng aming buhay. Kami rin ay arin mo, mga anak minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, imbaka ng pasakit dahil sa Diyos ang